Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga'y nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din ang lurhan nila ako sa muka. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit, at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mangangahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito na ang pangatlong awit ng lingkod ni Yahweh. Ang lingkod ay tinuruan ng Diyos paano magsalita sa mga mahihina at nawawalan ng pag-asa upang palakasin ang kanilang loob. Binigyan din siya ng pang-unawa kung ano ang dapat niyang gawin. Kaya naging masunurin siya sa kalooban ng Diyos kahit na siya ay inalipusta at ininsulto. Binunot ang kanyang balbas. Ang pagpubunot ng balbas ay isang malaking insulto sa pagkalalaki ng isang Hudyo. Nilurhan nga siya at ginawa pa ang iba pang pangdudusta sa kanya. Hindi siya nag-react na madahas sa mga pag-iinsulto at pasakit na ito. Kasi malaki ang tiwala niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Ang mga bintang sa kanya ay walang kabuluhan, kaya hindi siya natitinag. Ipagtatanggol siya ng Diyos. Dito sa pangatlong awit, may binibigyan ng diin ang pagpapakasakit ng lingkod. Ang misyon ng lingkod ay hindi lang sa mga leaders ng bayan o sa mga pakasalanan. Ang misyon niya ay para rin sa mga mahihina at nabibiktima ng mga mang-aapi. Inaaliw niya ang mga nahihirapan. Hinihikayat siya na palaging manalig sa Diyos sapagkat siya ang Ama. Hindi sila pababayaan. Madalas din natin makita si Jesus na nagdarasal. Humihingi siya ng gabay sa Diyos sa kanyang mga dasal. Inaalam niya ang kalooban ng Ama, kaya siya nagdadasal. Makikita natin ito sa pagdasal niya sa Getsemani. Ang kalooban ng Ama ang masusunod kahit na hindi ito ang kanyang gusto.
iinumin niya ang kalis ng kahirapan kung ito ang gusto ng Ama. At ininom nga niya. Kaya noong pinahihirapan na siya, iniinsulto, sinasaktan, hinahamon ng masasakit na salita, binubugbog, hindi na siya nagre-react. Patuloy ang kanyang pananalig na walang kwenta ang mga bintang at pasakit na ito sa kanya. At bandang huli, ang Diyos ang maghuhusga sa kanila. They broke his body, but they did not break his spirit. His trust is in God, in His love for him. O Diyos, madaling banggitin na mahal kita kung maayos ang takbo ng buhay. Tulungan mo kaming patuloy na manalig kapag kami ay nahihirapan at nakakaranas ng walang katarungan. Manalig kami na ikaw ay makatarungan at hindi ka pabaya sa mga biktima ng kasamaan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.